Ang anak kong si Marco. 3 araw ko siyang inalagaan sa ospital. Pero ang hiya na naramdaman ko, hindi dahil sa aksidente, kundi sa katotohanang nagpapanggap siya. Nagpapanggap na paralitiko, para lang nakawin ang bahay ko. Walang 40 taon akong naging haligi ng tahanan, nagpakaama. Pero para sa kanila, isa lang akong matandang madaling lokohin. Walang pakialam sila sa sakripisyo ko. Pero hindi nila alam ang lihim na yaman ko. Hindi pera, kundi isang video, isang trump card laban sa kanila. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo na ang ganitong panlilinlang, kwentuhan mo ako. Comment saan ka nanonood. Pero halos hindi niya maigalaw ang katawan niya. May mali. Hindi ako mapakali. Kaya't sinuri ko ang kuha ng security footage. Ang nakita ko, hindi ko inasahan at nagdulot ng matinding takot at sakit sa aking kalooban. Salamat at nandito ka ngayon. Bago ko ibahagi kung ano ang ibinunyag ng video, sabihin mo muna sa akin, nasaan ka at anong oras na sa lugar mo. Nagpapasalamat akong pinapakinggan mo ang kwento ko ngayong gabi. Ang fluorescent light sa room 412 ng St. Luke's Medical Center ay bahagyang umuugong sa gitna ng malamig na gabi ng Nobyembre. Nakaupo ako, kuba na sa pagod, sa vinyl na upuan sa tabi ng kama ni Marco, bawat kalamnan ko'y sumisigaw na ng pahinga. 3 araw na. 3 araw mula nang dumating ang tawag na naaksidente si Marco. 3 araw mula nang isa lang siya sa operasyon dahil sa nabasag niyang femur at bali sa balakang. Ako si Fidel Ramos, 68 taong gulang. Isang retiradong engineer, biyudo na rin sa loob ng 5 taon. Ngayon, habang pinapanood ko ang kaisa-isa kong anak na nakahiga, maputla at sugatan, ramdam ko ang bigat ng bawat taong lumipas. Dad, halos pabulong na tawag ni Marco. Agad akong lumapit. Nandito ako, anak. Ano ang kailangan mo? Tubig po, anya. Napaaray siya sa sakit habang pilit niyang iginagalaw ang posisyon niya. Ang aparato na nakakabit sa binti niya ay parang pang-torture noong unang panahon. Inilapit ko ang tasa sa kanyang labi. Pinanood siyang dahan-dahang uminom. Ang anak kong 35 taong gulang pero nakahiga, maraming tubo at monitor, para siyang bata ulit. Umuwi na kayo, Dad, mahinang sabi niya. Magpahinga na kayo ng maayos. Ayos lang ako rito, sobra na kayong pagod. Mabuti pa, hintayin mo na lang si Elena bukas ng umaga. Si Elena, ang asawa niya sa loob ng 3 taon. Nasa trabaho siya, ngunit dumaan kanina, nag-alala. Umalis siya saglit para tingnan ang apo ko, si Paulo. Mabuti siyang asawa, palagi kong iniisip. Inaalagaan niya ang lahat habang nagpapagaling si Marco. Dahan-dahang bumukas ang pinto, pumasok ang night nurse. Si Diane Fletcher ang pangalan niya, ayon sa name tag, isang Pilipinang may maamo at mapagmalasakit na mukha. Nasa edad 40s, mukhang sanay sa trabaho, may mabait pero pagod na mga mata. Ilang beses ko na siyang nakita nitong mga nakaraang gabi. Palaging propesyonal, palaging maasikaso. Time for vitals po, mahinahon niyang sabi. At sinuri ang monitor ni Marco. Inayos niya ang IV drip, tiningnan ang mga readout, nagtala sa kanyang tablet. Lahat ay ayon sa nakasanayan, pero biglang nagbago ang lahat. Nang akmang aalis na siya, huminto siya sa tabi ng upuan ko. Inabot niya ang kamay niya, parang aayusin ang kumot na nakapatong sa armrest. Nadapuan ng daliri niya ang kamay ko, at bigla, may naramdaman akong maliit at nakatiklop na papel na iniabot sa palad ko. Papel, napatingin ako sa mukha niya. Diretso siyang nakatingin, ang ekspresyon niya ay walang emosyon, propesyonal. Pero may something sa mga mata niya nang saglit niya akong tingnan. Isang babala, isang pagmamadali. Tumalikod siya at lumabas ng walang sinasabi, marahang sumara ang pinto. Anong meron, Dad? Tanong ni Marco, antok na antok dahil sa gamot. Wala, anak, nagtatrabaho lang ang nurse. Kumakabog ang dibdib ko habang dahan-dahan kong binubuksan ang papel sa aking kandungan. Sinisiguro kong hindi ito makikita ni Marco. Ang sulat kamay ay apurahan, ngunit malinaw. Nagpapanggap siya. Tingnan ang CCTV. Kagabi, 2:00 AM. Lumalabo ang mga salita habang paulit-ulit kong binabasa.
Nagpapanggap siya. Tumingin ako sa anak ko. Nakapikit na ang mga mata ni Marco. Ang paghinga niya ay regular na, tanda ng pagtulog dahil sa gamot. Ang mukha niya ay payapa, walang malay. Ang anak ko, na tinuruan kong magbisikleta, ang umiyak sa balikat ko nang mamatay ang kanyang nanay Teresa. Ang unang tumawag sa akin ng ipanganak si Paulo. Nagpapanggap siya tungkol saan? Sa aksidente? Sa mga pinsala niya? Pero bakit isang nurse? Bakit may magbabala sa akin tungkol sa sarili kong anak? Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitiklop ang sulat at inilalagay sa bulsa. Biglang lumamig ang silid. Ang amoy ng gamot ay naging mas matindi. Ang tunog ng monitor ay mas nakakabingi. 3 araw akong nakaupo rito. 3 araw na pinapanood ko siyang naghihirap. Hinihawakan ang kanyang kamay, nangangakong magiging maayos ang lahat. At ngayon, ang maliit na piraso ng papel na ito ay nagsasabing baka hindi totoo ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo, umaray ang mga tuhod ko. Ang pasilyo sa labas ay madilim at walang tao. Sa dulong bahagi, naririnig ko ang mahinang bulungan sa nurse's station. Tingnan ang CCTV. Kagabi, 2:00 AM. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko, pero isa lang ang sigurado ako. Pagdating ng umaga, mag-iiba ang mundo ko. Hindi pa sumisikat ang araw nang umalis ako sa ospital, pero hindi ako umuwi. Kailangan ko ng tahimik na lugar para mag-isip. Isang lugar para pagdesisyunan kung gusto ko ba talagang malaman ang katotohanan. Ang diner sa kanto ay halos walang tao. Umupo ako sa isang sulok, isang tasa ng kape sa harap ko, at binuksan ang nakatiklop na papel. Nagpapanggap siya, tingnan ng CCTV. Kagabi, 2:00 AM. Nakatingin sa akin ang sulat kamay ni Diane. Bawat salita ay isang untold betrayal. Ang anak ko, ang kaisa-isa ko. Ang batang sumumpa sa akin noong 10 taong gulang siya. Dad, hindi ako magsisinungaling sa iyo, hinding-hindi. Biglang sumalpok ang mga alaala. Si Marco na palaging inilalayo ang cellphone tuwing papasok ako. Si Elena na kaswal na nagbanggit kung gaano na raw siguro kamahal ang bahay namin ngayon. Ang paraan ng pag-aray niya sa harap ng bisita, pero tila komportable naman kapag kaming dalawa lang. Binaliwala ko ang lahat. Sinasabi ko sa sarili ko na dahil lang sa pagod at kalungkutan kaya ako nagiging mapaghinala. Ang lasa ng kape ay parang abo. Kailangan kong malaman. Ang naisip ko ay malamig at sigurado. Kahit anong halaga, kailangan kong malaman kung sino talaga ang anak ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll sa pangalan na hindi ko tinawagan sa loob ng maraming taon. Si Ricardo Carding Panganiban. Nagtrabaho kami ng magkasama noong 80s bago siya umalis sa engineering at naging private investigator. Pasko at ilang email ang nagpanatili sa aming pagkakaibigan, pero iba ito ngayon. Sinagot niya ito sa pangatlong ring. Edmund Hayes. Bati niya. Matagal na, Carding, sabi ko. Kailangan ko ng tulong mo. May sandaling katahimikan. Anong klaseng tulong? Ang anak ko si Marco, aksidente sa motorsiklo. Nasa ospital, pero sa tingin ko, nagpapanggap siya tungkol sa mga pinsala niya. Katahimikan. Seryoso ka ba, Ed? Bakit mo naman naisip yan? May isang nurse na nag-abot sa akin ng sulat. Sinabi niya sa akin na tingnan ang security footage sa kanyang kwarto. 2 AM kagabi. Hindi madaling ma-access ang CCTV ng ospital, Ed. Maingat na sabi ni Carding. At kapag may nakita ka, hindi mo na pwedeng burahin yon. Sigurado ka ba talaga? Kailangan kong malaman, Carding, sabi ko. Kahit pasirain nito ang buhay ko. Isa pang sandali ng katahimikan. Sige, bigyan mo ako ng 2 oras. Kukuha ako ng access para sa iyo. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Baka magsisi ka, natapos ang tawag. Naupo ako, pinapanatili ang malamig na kape habang dahan-dahang sumikat ang araw. Pagkatapos bumalik ako sa parking lot ng ospital at naghintay sa loob ng kotse ko. Nasa kandungan ko ang laptop. Morning shift, gigising na si Marco. Tiyak na tatawag kay Elena, siguro nagtataka kung nasaan ako. Dad, hinding-hindi ako magsisinungaling sa'yo. Si Marco, 8 taong gulang, seryosong nangangako matapos siyang magnakaw ng cookies bago maghapunan. Pagpatak ng 8:15 AM, nag-vibrate ang cellphone ko. Randall, link, panoorin mo mag-isa.
Tawagan mo ako pagkatapos. Isang click lang, iyon lang ang kailangan. Nakabitin ang daliri ko, kumakabog ang puso ko. Walang tao sa parking lot, walang makakakita sa akin. Ang ilang katotohanan, kapag nalaman na, hindi na mababawi. Pero lampas na ako sa puntong walang balikan, tinitigan ko ang madilim na screen, naririnig ang pulso ko sa tenga. Ini-imagine ko ang pasilyo ng ospital, ang tiwala na binuo sa loob ng dekada, kung paanong ang pag-ibig ay ginagawang hindi nakikita ang mga sinungaling. Sandali kong hiniling na paandarin ang makina at umalis na lang habang buhay. Ngunit nanatiling tahimik ang makina, naghihintay sa akin na piliin ang katotohanan kaysa takot. Kiniklik ko ang link. Kumislap ang screen at nagpakita ng malabong overhead view ng room 412. Ang timestamp ay nagbasa, 2:03 AM. Nanginginig ang kamay ko habang pinindot ang play. Ang screen ay kumislap at nagsimulang gumuho ang mundo ko. Black and white overhead view, room 412. Nakasulat sa sulok ang oras, 2:00 AM. Pinanood ko ang sarili ko sa screen, kuba, pagod, humihilahod palabas ng silid. Si Fidel Ramos, naniniwala pa rin na ang kanyang anak ay naghihirap. Isang tanga, sumara ang pinto. Katahimikan ang bumalot sa kwarto. Sa loob ng 3 minuto, walang nangyari. Nakaratay si Marco. Pagdating ng 2:03 AM, biglang dumilat ang kanyang mga mata. Hindi dahan-dahan, hindi masakit, basta dumilat lang, matalas, alerto. Tumingin siya sa kaliwa, pagkatapos sa kanan, nakikinig. Sinisiguro niyang mag-isa siya. Pagdating ng 2:05 AM, umupo siya. Walang unggol, walang pag-aalinlangan. Itinulak niya ang sarili patayo ng maayos, madali. Parang isang taong hindi kailanman nasugatan. Ang dalawang binti niya, ang kunwari iparalisadong kaliwa at ang nabasag na femur sa kanan ay inihagis niya sa gilid ng kama. Walang panginginig, walang kahinaan. Namamanhid ang mga kamay ko sa manibela. Inabot niya ang ilalim ng unan at kinuha ang cellphone niya. Pagdating ng 2:07 AM, nag-scroll siya. Ang mukha niya ay relax, nakangiti pa nga. Ang ngiti ng isang taong komportable, hindi mukha ng isang taong nagdurusa. Pagdating ng 2:08 AM, bumukas ang pinto. Pumasok si Elena, sumilip muna sa likod bago isinara ang pinto. May dala siyang malaking paper bag, fast food. Kahit sa malabong footage, nakita ko ang mga mantsa ng mantika. Pagdating ng 2:10 AM, inabot niya kay Marco ang bag. Binuksan niya ito. Burger, fries, soda, at kumain siya. Hindi maingat, hindi dahan-dahan. Kumain siya parang isang malusog na 35 taong gulang na lalaki. Nag-usap sila habang ngumunguya si Marco. Gumagalaw ang mga bibig ng tahimik, nagpapalitan ng ngiti. Humihigpit ang dibdib ko, parang isang kamao na humahawak sa aking puso. Pagdating ng 2:12 AM, tumawa si Marco. Ibinagsak niya ang ulo niya, walang pakialam. Umupo si Elena sa gilid ng kama, ang mismong kama na takot akong hawakan, at nagpatuloy sila sa pag-uusap. Madali, pribado, parang may secret sila. Pagdating ng 2:15 AM, kinatok niya ang balikat ni Elena. Tumayo si Elena, tinipon ang basura, binura ang ebidensya. Yumuko siya, hinalikan ang noo ni Marco, mabilis at maasikaso, at umalis siya. Humiga ulit si Marco, isinilid ang cellphone sa ilalim ng unan, inayos ang kumot, at ipinikit ang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nagmukha siyang eksaktong tulad ng dati. Sugatan, walang magawa, nagdurusa, tulog. Nagwakas ang video pagdating ng 2:18 AM. Tinitigan ko ang itim na screen. Ang refleksyon ko'y malabo at walang buhay. Mukha akong matanda, kaya siyang lumakad. Ang naisip ko'y malamig at faktwal, pero tinanggihan ito ng katawan ko. Nanginginig ang mga kamay ko, mababaw ang paghinga ko. Gusto kong sumigaw, basagin ang windshield. Pero katahimikan lang ang lumabas. Ang nakakapanghinang tahimik ng pagtataksil. Lahat ng mga oras na iyon, nakaupo sa tabi ng kama niya. Hawak ang kamay niya habang nagpapanggap siyang naghihirap. Pinapakinggan siyang nagmamakaawa sa akin na huwag umalis. Dad, takot ako. Paano kung hindi na ako makalakad ulit? Mga kasinungalingan. Bawat salita. Dahan-dahan kong isinara ang laptop. Sa labas,
Napuno ang parking lot ng mga empleyado at bisita sa umaga. Mga taong namumuhay ng ordinaryo, hindi alam na sa loob ng kotseng ito, may isang ama na nawala ng anak. Bakit? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kung saan naroon ang puso ko. Bakit nagsinungaling? Bakit kailangan niya akong iparanas ang mga araw ng pagdurusa? Bakit pinabayaan ko ang sarili kong kalusugan, ang tulog ko, ang pagluluksa ko? Si Elena, palaging binabanggit kung gaano na raw siguro kamahal ang bahay. Ang alaala ay lumitaw parang bangkay na umahon sa tubig. Ang bahay ko. Ang lumang bahay namin sa Green Hills, bayad na, nakapangalan sa akin. Hindi. Pero alam ko na, ang mga piraso ay nagsama-sama ng may nakakasikmurang kalinawan. Si Marco noong 7 taong gulang. Dad, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Si Marco noong 35 taong gulang. Isang estranghero na suot ang mukha ng anak ko. Tapos na ang video, pero ang mga imahe ay nananatiling nakatatak. Hindi ko pa alam kung bakit pero malalaman ko. Nagmaneho ako pa uwi ng tahimik. Walang radyo, walang musika, walang iniisip. Tanging ang ugong ng makina at ang tibok ng puso ko ang naririnig. Nang huminto ang kotse sa harap ng lumang bahay, ang bahay na itinayo namin ni Teresa sa loob ng 40 taon, isang malamig na kalinawan ang sumalpok sa akin. Ito ang gusto niyang kunin sa akin. Naglakad ako papasok sa front gate. Ang rose garden ni Teresa ay namumulaklak sa tabi ng landas. Dilaw at pink na petals, nagliliwanag sa hapon. Tinanim niya ang mga rosas na iyon noong ipinanganak si Marco. Sa loob, ang living room ay amoy lumang kahoy at lemon polish. Ang aming kasal na larawan ay nakasabit sa itaas ng fireplace. 2 bata na naniniwala sa habambuhay. 40 taon ng alaala at gusto itong ibenta ng anak ko. Binuksan ko ang laptop ko at pinalitan ang lahat ng password. Bank accounts, investments, email. Pagkatapos, kinuha ko ang titulo ng ari-arian at ikinulong sa safe. Tumawag ako sa bangko. Ako si Fidel Ramos, account 4729. I-freeze ang anumang malalaking transaksyon. Walang tseke na lalampas sa 50,000 zaos nang walang direct in-person approval ko. Nag-alinlangan ang clerk. Mr. Ramos, maayos po ba ang lahat? Nag-iingat lang ako. Kung gusto niya ang bahay na ito, kailangan muna niyang daanan ang patay kong katawan. Tumunog ang doorbell. Sa bintana, nakita ko si Aling Minda, 67 taong gulang, ang pinakamalapit na kaibigan ni Teresa. May hawak siyang lalagyan ng pagkain. Edmund, malambing niyang sabi. Gumawa ako ng lemon bars. Akala ko kailangan mo ng matamis. Salamat, Minda. Sinuri niya ang mukha ko. Iba ang hitsura mo. May problema ba? Mga bagay lang na pangpamilya. Si Marco, ayos ba siya? Mas maayos siya kaysa sa inaakala ko. May isang bagay sa boses ko ang nagpahinto sa kanyang mga tanong. Kung may kailangan ka, Ed, aniya, nasa tabi lang ako. Pagkatapos niyang umalis, tumayo akong mag-isa sa pasilyo. Ang bahay ay parang naging mas mabigat. Puno ng dekada ng buhay. Ang tawa ni Teresa. Ang unang hakbang ni Marco. Ang Pasko. Mga ordinaryong sandali na handang ipagpalit ng anak ko sa pera. Nagring ang cellphone ko. Si Carding. Edmund. Naghukay pa ako ng mas malalim. Mas masahol pa sa iniisip mo. Umupo ako. Sabihin mo sa akin. Si Dr. Armando Mando Cruz. Ang surgeon ni Marco nakatanggap ng 1,000 ilas mula sa isang account na konektado kay Marco. Isang suhol. At binayaran nito 1 linggo bago ang aksidente. Biglang bumaba ang sikmura ko. Bago pa nila plinano. Ang aksidente, ang pinsala, lahat. Nahirapan akong huminga. In-access ko ang MRI records, patuloy ni Carding. Walang pinsala sa spinal, wala. Pero inireport ni Dr. Cruz ang severe compression na nangangailangan ng agarang operasyon. 15,000 Rs ang bayad. Isang pekeng diagnosis. Gawa-gawa lang. At mayroon pa. Si Marco ay may utang na 12,000 Rs mula sa isang failed real estate deal. Hinahabol na siya ng mga nagpapautang. Ang buyer na binanggit ni Elena ay isang broker at kaibigan ni Marco.
Plano nilang bilhin ang bahay mo sa halagang 30,000 ibenta sa mas mataas na presyo at paghatian ng tubo. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang katotohanan ay nagsama-sama ng may nakakasikmurang katumpakan. Sinuhulan ng anak ko ang isang doktor, nag-imbento ng aksidente, nagpanggap na paralisado, at minanipula ako para ibenta ang aming tahanan ng mas mababa sa presyo para lang mabayaran ang utang niya. Naglakad ako sa maliit na lamesa kung saan nakalagay ang larawan ni Teresa. Aming araw ng kasal, ang kanyang ngiti na puno ng pag-asa. Nabigo kita, Teresa, pabulong kong sabi. Pagkatapos narinig ko ang boses niya sa aking alaala. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Huwag mong hayaang may kumuha sa atin. Hindi, Teresa, sabi ko. Nangako ako na hindi ko ibebenta ang bahay na ito. Nag-text ako kay Carding. Alam ko na ang lahat, hindi nila alam na alam ko. Bukas, babalik ako sa ospital. Agad siyang nag-reply, ano ang gagawin mo? Tinitigan ko ang screen pagkatapos ay nag-type. Sa pagkakataong ito, ako ang magiging aktor. Kinabukasan, tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo. Ang lalaking nakatingin sa akin ay may pagod na mata, pero may nagbago sa mga ito. Ang malambot na tingin ng isang mapagkakatiwalaang ama ay nawala. Sa halip, may malamig, malinaw na mata ng isang taong pinagtaksilan. Ngayon, aakto ako tulad ng ginawa ng anak ko sa loob ng 3 araw. Nagpraktis ako ng ngiti ng nag-aalala, ng boses na pagod. Siyempre, nandito ako, anak. Saan pa ba ako pupunta? Perpekto. Nang pumasok ako sa room 412, suot ko ang maskara ng isang mapagmahal na ama. Dad! Nanginginig ang boses ni Marco. Bumalik kayo. Siyempre, anak. Umupo ako sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay niya. Mainit ang balat niya. Totoo, ang lahat ng tungkol sa kanya ay kasinungalingan. Paano namang hindi ako babalik? Hindi ako natulog. Mahina niyang sabi. Sobrang sakit. Kahit ang gamot, halos hindi tumalab. Bumaluktot ang sikmura ko pero ang mukha ko'y nagpakita lang ng simpatiya. Sorry ka talaga at nagdurusa ka, anak. Sa loob, yelo ako. Bumukas ang pinto. Pumasok si Elena, may dalang thermal container. Ang ngiti niya ay maliwanag at maamo. Dad, nagdala ako ng bone broth para sa inyo ni Marco. Nagbuhos siya ng 2 mangkok. Tinanggap ko ang isa at humigop. Ang lasa ay parang lumulunok ako ng bubog. Mukha po kayong pagod, Dad, sabi niya. Nakapagpahinga ba kayo? Hindi masyado. Nag-aalala ako kay Marco. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos din siya. Ang mga mata niya ay sumulyap kay Marco, isang mabilis at kalkuladong segundo. Napansin ko. Pero wala akong sinabi. Ipinatong ni Elena ang mga kamay niya sa kanyang kandungan. Ang ekspresyon niya ay nagbago tungo sa nag-aatubiling pag-aalala. Nagsimula na ang performance. Dad, kailangan ko po kayong kausapin tungkol sa finances. Tumingin ako, nagpapanggap na nalilito. Tungkol saan? Ang operasyon, 15,000 po. Kinausap ko ang insurance company pero nag-pause siya. Tinanggihan nila ang claim. Ano? Bakit? Sabi nila, may pre-existing back injury daw si Marco na hindi niya sinabi. Hindi nila sasagutin ang gastos. Hinayaan kong magpakita ng gulat ang mukha ko. Kung gayon, paano natin babayaran iyan? Nag-alinlangan si Elena. Perfect timing. May ideya po ako pero natatakot akong imungkahi. Sige, sabihin mo. Ang kaibigan ko ay real estate broker. May buyer siya na interesado sa isang bahay sa Green Hills. Kung ibebenta po ninyo ang inyong bahay, mababayaran natin agad ang operasyon. Tinitigan ko siya. Hinayaan kong humaba ang katahimikan. Ibenta ang bahay? Iyan ang bahay na itinayo namin ni Teresa, 40 taon. Alam ko, Dad, malambing niyang sabi na parang umiiyak. Pero ito ang future ni Marco. Sa pagitan ng bahay at ng kakayahan ng anak ninyong makalakad, ano ang pipiliin ninyo? Ang boses ni Marco ay nanginginig, puno ng luha. Dad, ayaw kong mawala ang bahay ninyo dahil sa akin. Nag-pause siya pagkatapos ay bumulong. Pero ayaw ko ring maging wheelchair user habang buhay. Please, Dad. Natatakot ako. Tiningnan ko siya, ang anak ko,
Umiiyak na parang isang bihasang aktor. Sa loob, gusto kong sumigaw. Sa labas, hinigpitan ko ang kamay niya. Pag-iisipan ko, sabi ko. Malaking desisyon ito. Tumango si Elena. Nakita ko ang relief sa mukha niya. Sana po huwag ninyong patagalin. Kailangan pong mangyari ang operasyon sa loob ng 2 linggo. Tumayo ako. Uuwi ako at pag-iisipan ito. Sa pasilyo, dumaan si Diane, ang nurse, at huminto. Nakita mo na? Pabulong niyang tanong. Tumango ako. Pasensya na po, malambing niyang sabi. Sa labas, nanginginig ang mga kamay ko habang ina-unlock ang kotse. 30 taon at perpekto niya akong niloko. Tinawagan ko si Carding. Ihanda mo ang ebidensya. Babalik ako sa ospital. Napakaaga. Ang sumunod na 2 araw ay parang isang mabagal na bangungot. Bawat umaga, bumabalik ako sa ospital at ginagampanan ang pagiging nag-aalalang ama. Patuloy na pinipilit ni na Marco at Elena ang tungkol sa bahay. Umiikot sila sa paksa na parang buwitre. At paulit-ulit kong sinasabi ang parehong salita, pag-iisipan ko. Pero sa loob, naghahanda ako para sa isang bagay na ibang-iba. Sabado ng gabi, nakaupo ako sa tapat ni Carding sa kanyang opisina. Ang ebidensya ay nakakalat sa kanyang lamesa. Parang isang puzzle na tapos na. Ang tablet ay handa na. Naka-cue ang video. Isang resibo ng bank transfer ang nagpakita ng 1,000 daso na ipinadala kay Dr. Mando Cruz. 2 MRI scan ang magkatabi. Ang totoo na nagpapatunay na walang pinsala sa gulugod at ang peke ni Dr. Cruz, credit statements na nagpapakita ng 12,000 na utang at naroon ang contract mula sa kaibigan ni Elena, nag-aalok ng 30,000 hasa para sa isang bahay na nagkakahalaga ng 45,000 hasa. Tinapik ni Carding ang mga dokumento. Ito ay sapat na para pumunta sa pulis ngayon, Fidel. Hindi pa, matatag kong sabi. Kailangan kong marinig mula sa kanya na aaminin niya sa harap ko. Edmund, masakit iyan. Alam ko, tugon ko. Pero kailangan ko ng closure. Kailangan kong tingnan ang anak ko sa mata at marinig ang katotohanan mula sa sarili niyang bibig. Tinitigan ako ni Carding ng matagal, pagkatapos ay tumango. Sige, gawin natin sa paraan mo. Pagbalik ko sa bahay, tumawag ako ng 3 tao. Una, si Aling Minda. Kailangan kita sa ospital bukas ng umaga bilang witness. Saksi sa ano? May intindihan mo pagdating mo roon. Please, Minda! Tahimik siya pagkatapos ay malambing. Dadalo ako. Pangalawa, si Mang Kiko, ang matalik kong kaibigan mula sa engineering firm, ang nakatayo sa tabi ko noong funeral ni Teresa. Kailangan kita bukas, St. Luke's, 9 a.m. Anong nangyayari, Ed? Natatakot akong hindi ko mapigilan ang sarili ko, pag-amin ko. Kailangan ko ng kasama. Pupunta ako, sabi niya ng walang pag-aalinlangan. Pangatlo, si Curtis, ang hospital security guard na nakilala ko. Baka magkaroon ng kaunting tensyon sa room 412 bukas. Mananatili akong malapit, Mr. Ramos. Pagkatapos ng mga tawag, tumayo ako sa harap ng larawan ni Teresa. Aming araw ng kasal. Nakasuot siya ng simpleng puting damit. Ako, suot ang lumang suit ng tatay ko. Napakabata namin noon, napakasiguro sa future. Nabigo kita, pabulong kong sabi. Sinubukan kong palakihin ang anak namin ng may katapatan at integridad. Sa isang lugar nagkamali ako. Sa bintana, nakita ko ang mga rosas niya. Bukas, poprotektahan ko ang bahay na ito. Mahina akong sabi. Para sa iyo, para sa atin. Humiga ako pero hindi ako natulog. Nakatingin lang ako sa kisame habang gumagalaw ang mga anino. Ang mga alaala ay dumating ng walang awa. Si Marco, noong 5 taong gulang, nanginginig sa kanyang unang bisikleta habang tumatakbo ako sa tabi niya. Si Marco, noong 22 taong gulang, nagtapos sa kolehiyo habang pumapalakpak ako sa unang hanay. Si Marco, noong 30 taong gulang, nakikipagkamay sa akin sa araw ng kanyang kasal. May luha sa mga mata, 35 taon, at bukas matatapos na ito. Bandang 3 Hiwanamaro AM, sumuko na ako sa pagtulog. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa kitchen table. Pinanood ko ang pag-atras ng dilim. 6:00, binuksan ko ang closet ko.
Dumaan ang kamay ko sa pang-araw-araw na damit at huminto sa isang itim na suit. Ang suot ko noong funeral ni Teresa 5 taon na ang nakakaraan. Dahan-dahan akong nagbihis. Kinabit ang botones ng jacket, inayos ang kwelyo. Sa salamin, ang lalaking nakatingin sa akin ay hindi na isang ama, kundi isang lalaking nagpoprotekta sa kanya. Nag-vibrate ang cellphone ko. Carding, handa na ang lahat. Sigurado ka ba? Nag-type ako pabalik. Sigurado ako. Sa labas, sumisikat ang araw ng Nobyembre, maputla at malayo. Inilak ko ang pinto, naglakad patungo sa kotse, at umalis. Wala nang balikan. Ang pasilyo ng ospital ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. O baka naman hid na lang ang tenga ko. Ang bawat hakbang patungo sa room 4 and 12 ay parang paglakad sa semento. Naglakad si Carding sa tabi ko. May dala siyang black folder na puno ng ebidensya. Sina Aling Minda at Mang Kiko ay naghintay malapit sa pinto. Sa dulong bahagi ng pasilyo, binigyan ako ni Curtis ng isang maliit na tango. Handa na ang lahat. Isang tanong na lang ang natitira. Sapat ba akong malakas para tapusin ito? Itinulak ko ang pinto. Tumingin si Marco mula sa kanyang kama at ngumiti. Dad, maaga po kayo at nakaayos pa. Ano pong okasyon? Tumayo si Elena sa tabi niya, nag-aayos ng mga bulaklak. Dad, hindi po namin inaasahan na hindi ako ngumiti. Naglakad ako papasok. Sumunod si Carding. Sina Aling Minda at Mang Kiko ay pumasok sa doorway sa likod namin. Pinuno ang frame. Nag-alinlangan ang ngiti ni Marco. Ang mga mata niya ay sumulyap sa pagitan ng mga mukha sa silid. Dad, anong nangyayari? Ang boses ko'y kalmado, patag. Nagtatanong ka kung anong nangyayari? Magandang tanong. Ang mga kamay ni Elena ay nag-freeze sa mga bulaklak. Dad, nagdesisyon na po ba kayo tungkol sa bahay? Oo. Lumapit ako sa kama. Pero bago ko sabihin sa iyo, gusto ko munang may ipakita sa iyo. Inilagay ni Carding ang tablet sa rolling tray sa tabi ni Marco. Tinitigan ito ni Marco, namutla ang muka. Ano yan? Ito, sabi ko, tinatapik ang screen. Ang katotohanan. Pinindot ko ang play. Ang black and white security footage ay pumuno sa screen. Ang timestamp ay nagliliwanag, 2:03 a.m. Umupo si Marco sa kama. Walang sakit, walang pag-aalinlangan. Inihagis niya ang 2 binti niya sa gilid, tumayo, lumakad. Pumasok si Elena na may dalang paper bag, burger, fries. Kumain si Marco, ngumiti, tumawa. Lahat ng iyon, habang naniniwala ako na baka hindi na siya makalakad ulit. Tumahimik ang silid. Tanging ang ugong ng mga makina at ang mahinang beeping ng monitor ang naririnig. Walang gumalaw, walang nagsalita. Natapos ang video, pumuti ang mukha ni Marco. Pinalamigan ng pawis ang noo niya. Bumukas ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Elena, pagkatapos ay bumalik sa frozen screen. Si Elena ang unang bumigay. Saan mo nakuha yan? Ang boses niya ay matinis. Umatras siya. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Saan sa tingin mo? Hindi yan... Dad, hindi mo po naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Ang boses ko'y yelo. Iyan ang anak ko 2:00 ng umaga. Matapos akong umuwi na pagod sa loob ng 3 araw ng pag-aalaga. Tinuro ko ang tablet. Umupo siya. Lumakad siya. Tumawa siya. Habang naniniwala ako na baka hindi na siya makalakad ulit. Nagsalita si Marco sa wakas, mahina ang boses. Dad, maaari kong ipaliwanag. Hindi siya makatingin sa akin. Minsan lang yan, ang gamot. Ipaliwanag ano, Marco? Ang boses ko'y parang latigo. Ipaliwanag kung paano ka lumakad habang sinasabi mo sa akin na paralisado ka. Ipaliwanag kung paano ka kumain ng burger habang sinusubuan kita ng soup. Ipaliwanag. Napaatras siya. Walang sinabi. Sinubukan ulit ni Elena. Dad, pasensya na po. Sinabi ni Marco na... Sinabi sa iyo ano? Humarap ako sa kanya. Na matanda na ako? Madaling lokohin? Hindi. Kailangan lang namin... Kailangan ninyo akong ibenta ang bahay ko, malamig kong sabi. Para takpan ang utang niya sa sugal. Nag-freeze si Elena. Nawala ang kulay sa mukha niya. Alam ninyo po yun? Alam ko ang lahat. Bumukas ang pinto.
Pumasok si Dr. Mando Cruz, may clipboard sa kamay. Magandang umaga, Mr. Ramos. Nandito ako para suriin. Huminto siya. Ang mga mata niya ay lumapag sa tablet. Ang mga mukha, ang katahimikan. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Humarap ako sa kanya. Dr. Cruz, perpektong timing. Tumayo siyang frozen. Binuksan ni Carding ang folder. 2 MRI report ang nakalagay sa loob. Itinaas ko ang mga ito. Ang isa ay totoo. Ang isa ay peke. Nawala ang hangin sa silid. Tiningnan ko ang anak ko, ang asawa niya, at ang doktor. Ang boses ko'y tahimik, pangwakas. Tapos na ang laro. 2 MRI scan ang nakalagay sa lamesa. Ang isa ay totoo, ang isa ay peke. Ang pagkakaiba ay hindi maikakaila. Itinuro ko ang unang imahe. Ito ang orihinal na MRI ng anak ko. Kinuha noong Nobyembre 18, kalmado kong sabi. Walang pinsala sa gulugod, wala. Pagkatapos ay itinaas ko ang pangalawang ulat. Ang diagnosis ni Dr. Cruz, severe lumbar spinal compression. Kailangan ng agarang operasyon. Estimated cost, 15,000 buwasanos. Tiningnan ko siya ng diretso. Ang 2 dokumentong ito ay hindi magkatugma. Nawala ang kulay sa mukha ni Dr. Cruz. Mr. Ramos, maaari ko pong ipaliwanag. Inilagay ko ang resibo ng bank transfer sa tabi ng mga ulat. 1,000 kada, sabi ko. Inilipat mula sa account ni Marco patungo sa inyo noong Nobyembre 10. 1 linggo bago ang aksidente. Bumukas ang bibig niya, walang lumabas na salita. Lumapit si Diane. Sinuri ko mismo ang orihinal na MRI. Walang pinsala sa gulugod. Nanatiling frozen si Dr. Cruz. Nabunyag na siya. Si Marco ang sumuko. Tinakpan niya ang mukha niya at umiyak. Dad, pasensya na po. Ang dami kong utang. Hindi ko alam ang gagawin. Wala akong ibang pagpipilian. Meron kang pagpipilian, Marco. Ang boses ko'y humiwa sa pag-iyak niya. Maaari kang humingi ng tulong sa akin. Maaari mong sabihin sa akin ang totoo. Pero pinili mong magsinungaling. Hindi ninyo ako bibigyan ng pera, iyak niya. Sasabihin ninyo na pabaya ako. Lilikturan ninyo ako. Kaya nagpasya kang magnakaw. Sumabog ang mga salita sa bibig ko. Magnakaw ng bahay ko. Ang bahay na itinayo namin ng nanay mo sa loob ng 40 taon. Bumagsak si Marco sa loob, hindi makasagot. Humigit ako ng hininga ng nanginginig. 35 taon, sabi ko. Pinalaki kita, pinalitan ng diapers mo, tinuruan kang magbisikleta. Sinamahan kita sa unang araw mo sa paaralan. Nabasag ang boses ko. Akala ko ikaw ang ipinagmamalaki ko. Pero ngayon, napagtanto ko, tiningnan ko siya ng buo. Wala na akong anak. Dad, please. Inabot ako ni Marco. Anak ninyo pa rin ako. Huwag ninyo akong iwan. Tumalikod ako. Iniwan mo ako muna noong pinili mo ang panlilinlang. Noong tiningnan mo ako na pagod at sira at inisip mo na madali akong lokohin. Naglakad ako patungo sa pinto. Matagal mo na akong iniwan. Dad! Hindi ako lumingon. Paalam, Marco. Sa pasilyo, halos bumigay ang mga binti ko. Inalalayan ako ni Aling Minda. Hinawakan ni Mang Kiko ang balikat ko. Ayos ka lang ba, Ed? Tanong niya. Tinitigan ko ang sahig. Wala na akong anak. Lumapit si Curtis. Mr. Ramos, kararating lang ng pulis. Hayaan na sila ang umasikaso. 2 linggo ang lumipas ng mabilis. Si Dr. Cruz ay sinuspinde at iniimbestigahan para sa medical fraud. Si Marco ay kinasuhan para sa attempted fraud at insurance deception. Nawala si Elena. Ang bahay ko ay nanatiling akin. Hindi ko kailanman binisita si Marco. Araw-araw may dumarating na sulat. Mga paghingi ng tawad, mga pakiusap. Hindi ko binuksan ang mga ito. 1 buwan pagkatapos ang Disyembre ay dumating. Natakpan ng niyebe ang rose garden sa labas ng bintana ko. Isa pang envelope ang nakalagay sa lamesa. Sulat kamay ni Marco. Hospital return address. Tinitigan ko ito. Inimbitahan ako ni Aling Minda sa hapunan ng Pasko. Tumawag si Mang Kiko. Dinala ni Curtis ang kape. Ang apo kong si Paulo ay nagpadala ng drawing na idinikit ko sa fridge. Dahan-dahan, masakit, umusad ang buhay. Kinuha ko ang envelope, naramdaman ang bigat nito. Pagkatapos ay ibinaba ng hindi binubuksan.
Wala na akong natitirang sasabihin. Sa labas, tahimik na bumagsak ang niyebe. Natatakpan ang lahat ng puti. Ang bahay ay tahimik, pero hindi na walang laman. Dumating ang taglamig at nandito pa rin ako. Natututo akong mabuhay sa desisyon na ginawa ko. Tahimik na bumagsak ang niyebe sa labas ng bintana. Ang Disyembre ay palaging malamig, pero ngayong taon, ang lamig ay hindi umabot sa loob ng bahay. Nakaupo si Aling Minda sa tabi ko, umiinom ng mainit na tsaa. Tumawag si Mang Kiko para imbitahan ako sa hapunan ng Pasko. Nagdala si Phyllis ng apple pie. At si Paulo, ang 9 na taong gulang kong apo, ay bumibisita pa rin tuwing weekend. Napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ako nag-iisa. Dahan-dahang inilapag ni Aling Minda ang kanyang tasa. Mukha kang iba, Ed, sabi niya. Mas magaan. Natututo akong magpalaya. Ngumiti siya. Ipagmamalaki ka ni Teresa. Tiningnan ko ang larawan ni Teresa sa mantel. Sana, Minda. Nang gabing iyon, tumawag ulit si Mang Kiko. Pasko na sa susunod na linggo, Ed, sabi niya. Pumunta ka sa amin. Gusto ka ng pamilya namin roon. Salamat, Kiko. Pupunta ako. May kumatok sa pinto. Nakita ko si Phyllis may hawak na foil-wrapped dish. Gumawa ako ng apple pie, sabi niya. Akala ko baka gusto mo. Tinanggap ko ito. Kumalat ang init sa dibdib ko. Mapalad ako at may mga kapitbahay akong tulad mo. Sabado ng hapon inihatid ni Monica, ang ex-wife ni Marco, si Paulo. Namimiss ka niya, Dad, mahina niyang sabi. Lumuhod ako sa taas ni Paulo. Gusto mo bang pumunta sa park? Opo. Sa park naglakad kami sa gilid ng frozen path. Sinipa ni Paulo ang niebe at tumingin sa akin. Lolo, mahal mo pa rin ba si Papa? Huminto ako. Ang tanong ay nakabitin sa malamig na hangin. Palagi kong mamahalin ang batang Marco na dati, dahan-dahan kong sabi. Pero hindi ko kayang patawarin ang taong pinili niyang maging. Naiintindihan mo ba, Apo? Tumango si Paulo. Sa tingin ko po. Pag-uwi, tumayo ako sa rose garden. Ang mga bush ay hubad. Pero sa gilid, isang pulang rosas ang namumulaklak sa taglamig. Ngumiti ako. Teresa, nakikita mo ba? Namumulaklak pa rin ang mga rosas mo. At nandito pa rin ako. Nang gabing iyon, umupo ako sa living room, nakatingin sa labas. Sinasabi ng mga tao na ang pamilya ay ang lahat. Natutunan ko na hindi iyon palaging totoo. Minsan, ang pamilya ang pinakamasakit sa iyo. Minsan, ang pag-ibig ay nagdudulot ng pagtataksil. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagtanggap sa pang-aabuso. Ang kapatawaran ay hindi mandatory para sa kapayapaan. Mas mahalaga ang self-respect kaysa sa dugo. Ang bahay na ito ay nakatayo pa rin. Itinayo namin ni Teresa. Ang mga rosas niya ay namumulaklak bawat tagsibol. Kahit sa taglamig, isang bulaklak ang naglalakas loob na tumubo. At nandito pa rin ako. Pinili ko ang sarili ko. Hindi ako nito ginagawang makasarili. Ginagawa ako nitong tao. Kung haharap ka sa pagtataksil mula sa isang taong mahal mo, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan nila at ng sarili mo. Minsan, ang pagprotekta sa sarili mo ang pinakadakilang pag-ibig. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tatayo sa tabi mo dahil sa kung sino ka. Sina Aling Minda, Mang Kiko, Phyllis, Paulo. Sila ang pamilya ko ngayon. Ang pamilya ay hindi tinutukoy ng DNA. Ito ay tinutukoy ng katapatan at kabaitan sa pagpapakita kung kailan mahalaga. Hinarap mo na ba ang pagtataksil mula sa isang taong mahal mo? Paano mo natagpuan ang kapayapaan? Ibahagi ang iyong kwento sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay umalingaw-ngaw sa iyo, mangyaring mag-subscribe para sa mas maraming kwento ng resilience at tapang. Salamat sa pakikinig, salamat sa pagiging nandito. May crush na nagmula sa pasilyo. Tumatakbo si Paulo, malaki ang mga mata. Lolo, malakas na ang pag-snow. Pwede ba tayong gumawa ng snowman? Tumayo ako nakangiti. Tara na, buddy. Nagbalot kami at lumabas. Dahan-dahang umikot ang niebe. Tumawa si Paulo at tumakbo ng mabilis. Tumingin ako pabalik sa bahay.
Ang mainit na liwanag ay nagliliwanag mula sa mga bintana. Ang rose garden ay nasa ilalim ng puting nyebe. Ang isang pulang rosas na iyon ay namumulaklak pa rin. Ang pangalan ko ay Fidel Ramos, 68 taong gulang. Nawala ang asawa ko 5 taon na ang nakakaraan. Nawala ang anak ko, o ang anak na akala ko'y mayroon ako. Pero hindi ko nawala ang sarili ko. Ang pamilya ay hindi dugo. Ito ay kung sino ang tatayo sa tabi mo. Natagpuan ko ang aking pamilya sa pamamagitan ng kabaitan at pagpili. Karapat-dapat ka sa respeto. Karapat-dapat ka sa katotohanan. Karapat-dapat ka sa kapayapaan. Sa pagbabalik tanaw sa aking kwento, nakikita ko ang isang ama na masyadong nagtiwala at masyadong kaunti ang nagtanong. Huwag kang maging tulad ko. Huwag mong baliwalain ang mga warning sign dahil natatakot ka sa kung ano ang makikita mo. Mahalin mo ang pamilya mo, oo. Pero huwag kailanman sa halaga ng dignidad mo. Binigyan ako ng Diyos ng lakas noong inakala kong wala na akong lakas. Noong pinanood ko ang video na iyon, nanalangin ako. Panginoon, tulungan mo akong gawin ang tama. At ginawa niya. Hindi nangangako ang Diyos na hindi tayo haharap sa pagtataksil. Pero nangangako siya na hindi natin ito haharapin ng nag-iisa. Nagpapasalamat ako sa Diyos araw-araw para sa mga taong tulad ni na Aling Minda, Mang Kiko at maliit na Paulo. Patunay na ang pamilya ay binuo sa pag-ibig, hindi sa dugo. Ito ay isa sa mga kwento ng lolo na maaaring marinig mo at isiping hindi iyan mangyayari sa akin. Pero totoong kwento, maaari itong mangyari. Ibinabahagi ko ang mga kwentong ito hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Ang totoong kwentong ito ay nagturo sa akin na ang respeto ay nagsisimula sa paggalang sa sarili mo. At kung ang ibang kwento ng lolo o anumang totoong kwento na narinig mo ay nagturo sa iyo ng pareho. Kung gayon, may natutunan tayong lahat na mahalaga. Ang pamilya ay hindi dugo. Ito ay pagpili. Ako si Fidel Ramos, nawalan ako ng anak, pero nanatili ako. Ang aking dangal, buo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot, lolo. Huwag mong baliwalain ang kutob mo. Ang Diyos, nagbigay sa akin ng lakas. At binigyan ako ng tunay na pamilya. Sina Aling Minda, si Mang Kiko, ang apo kong si Paulo. Sila ang patunay na ang pag-ibig ay nasa katapatan, hindi sa apelyido. Kung nakaranas ka ng ganitong pagtataksil, mag-share ka, mag-iwan ng comment, sabihin mo kung paano ka bumangon. Dahil ikaw, karapat-dapat kang mabuhay ng may kapayapaan. Salamat po.